Yun, no? Basta, meron naman tayong keyboard na i-unbox at testingin. Siguro ito yung masasabi kong pinakamura sa 87 or 84 keys, di ko tanda. Kung tama yung pagkakalagay nila sa description na. Kasi sa description at yun sa ano nila is wireless to. So, yan. Again, ZU lang. K3. Yan, oh. Okay, so nakapag-testing na tayo nito before. Pero di ba, di ko matandaan kung parang nasa 800, 900, yung 60%. Pero kasi ito is 96 or 98% and or 1800. Ito nga, K6, mechanical wireless keyboard. So, kung tama nga ang nakalagay dito, sobrang mura nito kasi originally ang binabili natin to sa Shopee ng 1.7 pero gumamit tayo ng voucher para bili ko more or less 1.2. Tapos nag-check ako sa Lazada the other day pag-order ko, same exact model sa Lazada parang 1.280. Mas taas lang ng onte pero yun. Di ko sure kung aabot pa kayo kasi parang ilan stocks na lang yun nandun. Pero anyway, so ayan na nga. Wired 2.4, Bluetooth 5.0 hindi 3.0. And then wireless keyboard. Although ang hindi natin sure dito if hot swappable siya kasi yun yung tinitingnan ko, walang nakalagay na info. Ayan, no. So yun yung isang catch. Pero sige, testing natin at bubuksan natin. Again, ayan, ZU lang, K6. So open na natin. Yung red linear yung switch yung kinuha natin. Ayoko na muna mag-testing ng ibang lalo na pagbibili tayo ng mga ganitong keyboard. Linear na lang. Pwede naman yung mga tactile and clicky. Mas strip ko lang yung linear sa ngayon. Bumalik ako sa linear. Dati nag-tactile na tayo. Pero, yan. So, ito yung keyboard. Tabi lang natin. Syempre, meron tayong manual. Wow. Laki ng manual. Okay. So, yan yung manual. May English. English. Okay. So, ito yung English. Yan. Just in case mawala yung sa inyo. So, mode indicator, FN, tsaka 1, 1, 2, 3, Bluetooth, 4 is 2.4, yung wireless na dongle, and then 5 is yung USB. So, ito yung FN functions. Ang ano ko lang dito, wala tong software eh. Ang alam ko pero check natin. So yan. Okay, so yan nga yung manual. And ano yung pangkasama niya is syempre, meron ulit kasama na cable. Typical cable, USB-C, USB-C, USB-A, tsaka meron kang keycap puller. So yun. Wala siyang extra na switch just in case may problema hindi nyo mapapalitan. Pero yun din naman ang issue dito, hindi natin sure kung hot swappable. So malalaman natin ngayon. Okay. Para sa 1,200 na keyboard is decent na siya. At the same time, again, try mode to hindi to basta lang. So, sa taas, nasa upper right yung USB-C. Gilid, wala naman. And wala siyang label dito. Parang, basta. Okay, so sa ilalim, meron kang dalawang stand, first, second. Same sa kabila. Ito yung dongle. So, wala siyang magnet, pero masikip naman yung lagayan. Pero, feeling ko pag tagal-tagal, luluwag to. So, ayan na nga. ZU lang, K6. Walang information about the battery. Pero, yan. So, ito pala yung on-off switch niya. Okay. Testing natin. On natin saglit. Okay. Kita naman, di ba? Yung RGB. RGB pa siya. Hindi basta, feeling ko yung battery. Or pairing. Okay, so check natin. Kung hot swappable or hindi.
feeling ko hot swappable. Pero ganito yung nangyaring issue dun sa ganito yung isa natin keyboard na nabili. Wait. Uy! Hot swappable. Yung ano niya, eto, nababasa, di ko lang kung nakikita sa camera, pero Jinxian, Jixan. So, yun yung switch niya. Ayun, no. Di kita masyado, pero lapit ko. Nagbe-blurred eh. Pero yan, Jinxian yung parang, yung ganito para talagang utay mo eh. Halos same lang naman. Di ko sure kung rebranded or what, pero yun. Wait lang. So, ito pala, itong keyboard na to, kita naman, available lang siya for 3 pins. Hindi siya pwede sa 5 pins. Ay, walang butas yung dalawa. Tapos, yung gilid, okay, so isang buong layout lang siya. Wait, tanggalin natin. Hindi siya per, hindi siya per keys. Dito na mahirap sa kabila. Wait, huwag na natin yan tanggalin. Lipat tayo sa ibang keys. H. Okay, so yun, medyo madali. Yan, ayun o. At, hindi! Wait. Oo, pagkakasama, ayun o. Tagos o. Kita nyo? Ayun o, tagos, diba? Tagos yung kabila. Oh, pati sa taas. So, yun nga, available or pwede lang siya sa 3 pins na switches. Okay. Testing natin kung goods yung typing. So, ito pala yung keycaps na kasama. Okay na rin, basic keycaps. Pwede na siya, lalo na kung out of the box, magagamit mo na rin naman kaagad siya. And yung tunog, typical na Otemu switch. Pero hindi nga siya Otemu, Jinxian pala, Jixan. Kasi, hindi ko alam eh. Pero yun yung nakalagay eh. Ito, sabog talaga to. Wala tayong magagawa sa hindi naman wala sa magagawa. I mean, yun sa default, wag gan. Syempre, diba, 1,200. Para sa price na yun, okay na to. Medyo sabog pero good. Pwede na yan. Okay, so yun. Ang isa lang, nagtataka ako kasi ngayon ko lang napansin, ayun, no, ito to. Huwag niyo pansinin yung kuko, hindi pa nakakapagupit na kuko. Ito. Dapat tagos yung ilaw, di ba? So, on natin ulit. Saan na yun? Ito pala. Hindi siya tagos eh, oh. Oh. Ito sa enter. Pero tong dito, yung sa letters, tagos. Pero ito, hindi. Or dahil blue. Or blue nga. Blue yung kulay. Parang doon lang yung nagpapalit. Okay. Tapos, isa pa. Yung sa layout niya, wala siyang space dito. Escape, dikit na agad sa F1. Kasi meron siyang print screen tsaka delete. Medyo weird yung gantong setup. Kasi pag pindot mo ng backspace, di ba? Delete, tas may print screen ka dito. Di ko alam kung bakit pa siningit yung print screen, pero yun na yun. Home, insert, page up, page down. Pero yun nga, di ko sure kung may software. So, hanapan natin, check tayo, lipat tayo ngayon sa PC. So, yan. Again. Okay, so lipat tayo sa PC. Okay, so nalipat na tayo sa iba't ibang site. Ayan. Well, kung papansin nyo, Free Wolf Gaming, yung isang, ewan ko kung na-convert lang doon sa parang English names nila. Originally, ang site nila is yung ZU lang. Pero tong ZU lang na to, nag-check na kung saan wala. At umabot na nga tayo dito sa Free Wolf Gaming. Na-check ko na yan. Actually, nag-download ako. Trinay ko kung gagana. Itong 86 at itong 98. At nandito yan. Yan. In-install ko na. Di siya compatible. So, ayun. Attack Shark K98 tsaka Attack Shark K86.
Hindi ko sinasuggest na install nyo yan, lalo naman kung di kayo marunong magtanggal ng mamaya ma-virus pa kayo. Pero anyway, so yun nga, so far, so ngayon wala akong makuha driver niyan. So, hindi natin matetesting. Anyway, so punta na tayo dito. So, eto muna, sa Launch Keyboard Tester, mabilis lang. Ito usually ginagamit natin to pag nagbe-build tayo ng keyboard from scratch, like yung bare bones. So, typically, gagana to kaagad dahil yan, out of the box naman, buo na siya. And, lipat tayo dito sa kung NKRO. NKRO to, naalala ko yung K80, ZU lang natin na 60%. Yan, wait. Ayun o. So, okay naman siya. Diba? Okay. Next is latency test. Ano to naka-wired tayo. Uy, ba't ang bilis nito? 16 agad. Uy. Ano mas mabilis doon sa ibang keyboard? Legit ba to? Okay. Ayan. So, anyway, yan yun. And, last natin, wait, medyo madilim. Oops. Ano lang natin. Ano lang natin. Oops, nasa yan. Duplicate. Para medyo maliwanag. Oops. Uy. Ano masabi? Isa ba? Duplicate. Yan. Dilim saan eh. Saan bubukas ng ilaw. Baka sabihin natin mabagal na naman. Eto. Game. Refresh. Yung switch. Yan. Eto. Yung switch. Bigit pala. Yan. Medyo makunat. Pero yung ilaw kanina dun sa diba sa camera, hindi masyado mailaw. Pero, yan. Mailaw naman siya. Okay, so, yan, buksan na natin, or testing na natin. Ay, naka-caps lock. Okay, game. Ang kunat? Okay, so yan. Yun yung test. Matigas. Hindi ko pa na-check eh, pero yung switch nun is yung G-Xiang, J-I-X-I-A-N. Tapos isa pa, sinasabi ko 1.2. Ang price pala ng 1.2 na yun, wait, eto, puntahan na natin. Yung 1.2 pala na yun is, is wired lang. So kaya pala medyo mas mahal. Hindi pala siya 1.2 talaga, 1.558. Kaya siya medyo mas mahal is tri-mode kasi siya. So, ito yun. Pakita ko na rin sa inyo para di nyo nahanapin sa comment section at sa description box. K6 keyboard. Hindi ko matandaan. Parang yan. Ayan, yan yun. Pero hindi. Ito. So, ito yung nabili natin na tri-mode. Pero wala siyang option na tri-mode dito. Ito, K6. K6 yung tri-mode, K3 yung wired. Kung mapapansin nyo, 1.2 something. So, kaya yung nakita ko sa Lazada, malamang nakita nyo rin. Kaya nandito kayo sa video nito. Itong K3 nito, ito yung wired mode. Itong K6, again, ito yung tri-mode. So, again, for its price na 1.5 and 96%, 98% layout, pwede na. Although yun nga, kailangan mo, pwede mong upgrade yung switch. Upgradable naman siya. Tsaka syempre yung keycaps din. So kung budget friendly at starter keyboard, pwede na to. Okay? So yun lang, dito na natin tatapusin. wala rin ako nakitang driver nito ever since. Kahit yung sa dating keyboard. Yung dating keyboard, natatandaan ko, ZU lang din, wireless yun. Pero, yung keyboard na yun is gumagamit pa ng battery. Pero ito, kita nyo naman, wala na siyang battery. Hindi na nilalagyan ng battery. Built-in battery. Check na tayo mabilis na specs. Maraming salamat sa Royal Clutch. So, yes. Wala walang information sa battery. At hindi ko rin ma-check kasi nga, yan sa site nila, hindi naman, ito yung mismong site nila, hindi lumalabas dyan. Ang meron dyan nga is yung 86 at yung
86 at saka yung 98. So, yun. Pero walang information. Pero going back, yun na mga ganito naman. Kung di naman nakailaw yung, yan RGB mo yan, yung sa keyboard mo, tumatagal naman yan at least a week or so. Pero hindi pa ako nagcha-charge. Yung pinakamabilis ko na charge siguro mga 1 month and 2 weeks, parang ganun. Okay, so yun lang. Dito na natin tatabusin. And bye-bye. Babu.